We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas. Masaligan sa saransang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kako naman yung kapuso, Eden Priatos live, ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Commission on Elections may nasampulan na nga kandidato sa barangay kag SK Elections bangod sa premature campaigning. COMELEC hugot nga ginamonitor ang mga kandidato. Sampol pa more, samtang mga botante nagpahayag nga pabor nga istriktuhan ang mga kandidato agud masiguro nga patas ang pagpatuman sang layi. Yaring balita ang itutukan ni John Sala live sigikan sa barangay Balabago Distrito, Sangharo. John? Jert, Kate, Adrian, nagahilapit na ang barangay kag SK Elections. Gani ang Commission on Election 6 ang mas ginapahugot pa ang monitoring agud masiguro nga mangin matawhay, madinalag-on kag patas ang eleksyon. Masobray sa kabulan na lang kagliwat nga mag-apili ang mga botante sang bag-ong opisyales sa barangay kag sangguniang kabataan. Gani amat-amat na ginahitso sang COMELEC 6 ang mga kinahanglan agud masiguro nga mangin matawhay kag malinong ang eleksyon sa Oktubre 30. Apang antes pang aktual nga pagboto ginatutukan na sang COMELEC ang pagpatuman sang pagsulundan sa mga nagapapili. Santo sa guidelines sang COMELEC ginadumilian ang premature campaigning o kunang pagkampanya antes ang campaign period nga magasugod pa sa Oktubre 19. Paandam sang ahensya subong pa lang may nasampulan na sila. Ginapa-explain naton siya nga aara pa na sa media, sa social media ang yagin post. So ginapa-explain naton siya, giving him 3 days to explain. Tapos we'll be forwarding this to the task force and lantawon na sang aton task force ma-come out sila with the recommendations sa aton baling Commission and Bank for a possible criminal or electoral case. Wala gid pangalanan ni Ausan kung sino kag diin nagapapili ang nasambit nga kandidato. May mga gina-verify man nga reports ang COMELEC 6 na tuhoy sa iban pagid nga mga nagapatigayon sang premature campaigning. May ara pa kita nga ginapang process subong, no, kay magsiling ko gina-process may mga initial information kita pero we're asking still for some supporting documents or whatever kay para mapabaskog naton ang aton nga rekomendasyon, no, paabot sa task force. Makabig premature campaigning ang pagpangampanya sa social media kag pagpatigayon sa mga pamulong-pulong. Ang mga botante pabor sa striktong pag-implementar sang COMELEC sa guidelines. Kasulod ka lang anay sa balay, manilag-nilag ka lang, hindi nga mismo nga maano kadayon, mahuro-huro kadayon mga kumpanya. Pati patuman gid kay amo man na ang bala sa batas na kailangan gid man na istriktuhan. Always think ikaw ang isa ka galid sa barangay nyo, dapat you need to follow the rules man . Buwas na tala ng command conference ang COMELEC kaupod ang mga militar kag kapulisan sa diin diskusyonan ang mga barangay nga natumod bilang election watch list. Jert, paandam sa Commission on Elections nga kung may madakpan man nga nagabaylar sa anuman nga pagsulundan sang COMELEC para sa eleksyon nga kung maabsuelto sila sa kaso kriminal may ara sa gihapon sang electoral case nga pwede mapasaka ang COMELEC kag posible ini nga magresulta sa disqualification. Buwas naman nga adlaw na talana ang regional kick-off sang kontrabigay nga programa sang COMELEC kag diri man nila iga hatag ang hotline number nga sarang matawgan sang mga botante kung may ara sila sang may monitor nga vote buying sa ila lugar. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, John Sala.
Sa iban pa nga balita, isa ka Ilonggo structural engineer nagpahayag nga dako nga risgo ang pagpabukas ng ungka flyover sa light vehicles. Pila ka mga commuter nagpahayag man sang kahangawa sa pagbukas ng flyover. Ini ang gintutukan ni Zen Kilanta. Tuman kuno kadako ang mabuhin sa kita sang jeepney driver nga si Ed bangod magamay lang ang mahimo sini nga trip kag dako nga gasto sa krudo bangod sa mabugat nga trapiko sa ungka flyover. Gani positibo ini sa anunsyo sang DPWH6 nga buksan na ang flyover sa light vehicles lakip na ang mga jeep. Bunti panilagan niya to ne. Kung para magyan pagyanta danay para mapanilagan nga may load sa bla. Di samtang nga way pamaway hindi magyan grabe gid ang heavy traffic. Tanan kita gantos mo. Apang ang iba nga mga commuter hindi malikawan nga makulbaan. Balong ako pagsakay doon, balong ko tayo. Pero hindi na tawagis, papapasim rumpak. Sunod sa structural engineer nga si Nilo Hardeleza, delikado kag risgo nga agyan ng flyover sa mga motorista. Magluwas sa vertical displacement o kung pag-usmod, ginakabalakan man sini ang horizontal reaction sa puwersa sang nagadalagan nga salakyan. Bangod sang epekto sang pag-usmod, nagkatal ang ginatungtungan sang girder, kag sa dalayon nga hulag, nagalayo man ang antad sang girder sa mga haligi sang flyover. Inang horizontal displacement nga ina. Kung in kaso nga magdugang ang iyang bika, ti nagabuhin naman ang iyang ginatungtungan nga area. So, kung nagabuhin na tungtungan niya nga area, nagagamay na to karon ang supporting nga capacity sang inang tier, no? Kag basi nga mag-yield, dala na tawag natin sila, magumok. Magumok ang simento. Dugang pa ni Hardeleza, dapat i-analisar sang third-party consultant ang mga resulta sang load test kag aktual nga kondisyon sang flyover kung makakarga sang light vehicles. Kinahanglan man nga mahimuan sang parameters agud malikawan ang dugang nga depekto sa istruktura. Ginakahangawaan man kung may magluntad nga pagtayog sang duta kaangay sang linog. Tagaan ina sang factor of safety. Hindi naman nakapulong kung saan o makalinog o kung basi wala man siyang linog o basi matabuan nga may linog. Di sa kadelikado bala, hindi ta mag-assumer kay paramount is the health and safety of the public. Una na ginpahayag sang DPWH nga safe na nga paagyan sang light vehicles ang ungka flyover base man sa resulta sang static kag dynamic tests. Samtang ginpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga prioridad nga masolusyonan na ang problema apang dapat nga may manabat sa depektibo nga disenyo sang flyover. But of course, accountability will have to be exacted. Una na ginpahayag sang DPWH6 nga ginatugyan na nila sa legal team sa Central Office ang pagpasabat sa UTCP nga nagdisenyo sa ungka flyover. Ginahandaan na ang pagbukas ng flyover subong nga semana sa diin tig-isa lang ka lane ang gamiton padulong sa Iloilo City kag Pavia. Bangod inner lane lang ang gamiton sa partial opening sa ungka flyover, nagpahamtang sang traffic bollard ang DPWH agud makontrol ang traffic speed kag overtaking. Maga-deploy ang PSTMO kag PTMO sang personal nga magadeleher sang trapiko kag magpasiguro sang seguridad sa mga nagalabay. Assurance is automatic. We will provide all necessary support no, sa aton DPWH. Total, hindi naman masyado matraffic sa dalom. I-pull out naman ng ibang personnel. Amo na ibutang naman sa bagong arotang. Posible sa Biyernes buksan ang flyover apang ginadumilian ang pag-agi sang truck, motorsiklo, tricycle, bisikleta kag e-bikes. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso, ginadusok ang 10 pesos sa daily wage increase sa Western Visayas. Istoryahan sa iwaton nga public hearing and consultation sa Oktubre 5. Pila ka mga mamumugon na bulayan sa pag-budget o kung pagpaigos ng sweldo bangon sa pagmahal sa mga balaklon. Relate. Yaring balita ang tutukan ni Lynn Pedreso live gikan sa downtown area sa Bacolod City. Lynn, anong latest? Adrian, nagalaom ang mga mamumugon nga mangin positibo ang resulta sa mangin deliberasyon angot sa hinyo nga duga nga sweldo. Pagpanghangkat para sa empleyado nga si Julie ang pagpaigo sang iyang minimum nga sweldo nga nabaton. Mabudlay kuno ang pag-budget sa balaydan sa boarding house, pagkaon, kag iban pa nga mga personal nga balaknon. So ang kinsinas mo kag ang bulanan mo siguro sakto-sakto lang sa kaon mo.
Tapos tipid ka lang gid. Kay kung sweldo lang gid nga gagmay, wala gid. Isa lang siya sa minimum wage earners nga nagalaom nga maprobahan na ang ginaduso nga 100 pesos nga saka sa daily wage sa Western Visayas. Sunod sa Dolly Region 6, natapos na ang regional consultation kag sa Oktubre 5, talakayon sa public hearing ang petisyon. Conduct talaga ng public hearing so that parties will submit their position, both the employers and the employees group, kung ano talaga yung kanilang hinihiling sa amin. Pagasundan sang deliberasyon ang hearing kung sariin mahibaluan kung aprobahan ang ginahinyo nga saka sa sweldo. Aminado ang dole nga madamong ang mga negosyante ang nagareklamo sa mataas nga demand sang saka sa sweldo. As per consultation with the other sector like yung business sector, employers group, ay mukhang mataas masyado yung demand for 100 pesos per day, granting na medyo sila ay still trying to cope up with their business. Samtang duha-duha pa kung magtupa ang saka sweldo. Padayon lang anay ang amay nga si Einstein sa ibang sini nga sideline. Agud may ipakaon sa pamilya kag mapaigo ang gamay nga sweldo. Need ta nga mag-ex ng outside na sang work para maka-income. Unahon gid ang importante. Dan sa hindi naman ni sarili nga kaya kinahanglan gid. Adrian, nagpasalig naman ang dole nga mangin madasig ang resulta sang hearing. Pananglitan nga maaprubahan na ang ginahinyo nga saka sa sweldo para sa mga mamumugon sa Western Visayas. Adrian? Tabang sa pigado, madamo gid nga salamat Aileen Pedreso. Soldado nga napatay sa engkwentro sa Lambunaw, Iloilo, ginpangalanan na. Philippine Army kag kapulisan ginkabig nga area of security concern ang ginluntaran sang engkwentro. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Nagdugay sa kapin 20 minutos ang pagbaylohan ng isang lupok sa tunga sa mga katapos ang 82nd Infantry Battalion. Kaginabanta na pulo ka mga ginapatian miyembro sa Paloy Platoon Central Front Committee Region Panay sa Sitio Agdalusan, Barangay Hayobo, Lambunaw, Iloilo kahapon sang aga. Isa ka soldado ang kumpirmado nga napatay sa engkwentro. Ginkilala ini kay Private First Class Mars Echevarria, residente sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Masobra pulo katuig na ini nga nagaserbisyo sa militar. Padayon naman niya ginabulong sa ospital ang napilasan nga soldado nga wala pa ginpangalanan. 700 metros gikan sa encounter site, na-recover naman ang bangkay sang lalaki nga ginapatihan katapos ang rebelde nga grupo. Padayon ini nga ginakilala. One na-recovered dead body of an NPA in Lambunaw. So we're still checking on the identity of this NPA killed. And we are also verifying reports of others na wounded na mga NPA. Na-recover man sa lugar ang duwa ka kalibre 45 pistol kag duwa ka M16 rifle, personal nga mga gamit kag mga dokumento. Bangod sa natabo, ginakabig sang militar ang lugar nga area of security concern sa mabot nga eleksyon. Apang pagklaro ni Lieutenant Colonel Javines, magadepende pa ang mangin klasifikasyon sini. So depende with the recent incident kung ano ang mapag-istoryahan sa RGP-SCC, kung i-declare nila na red or orange yan yung mga pipila ka mga barangay sa Lambunaw. Nagapadayon ang operasyon sa militar agad badakpan ang mga nabilin nga rebelde kag batap na ang insurhensya sa Isla Sang Panay. Nagahulat pa ang GMA Regional TV kung makapagwas ang opisyal nga pahayag ang NPA sa insidente. Upod kay Romel Purquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Dapat lang 8 sa 47 ka nag-aligar na biktima sang ginapahayag scammer nga nagpasalig nga makasulod sila sa PNP o Police Service desidido nga magpasaka kaso. Nakatutok, Aileen Pedreso. Nagpadulong na sa talatapan sang Lacasiliana Municipal Police Station ang 8 sa 47 ka complainants nga ginapahayag na scam ni alias Beng. Pinaagi sa pag-inganyo sa mga ini nga maghatag sang dako nga kantidad, ini nga mag-file sang kaso. Bato kay alias Beng kag Lacasiliana SB member Donato Dumagi.
magkakal na po kami ng complaint laban sa kanila. So ang pagkulang po sa kanila lumabas na lang po sila para yung case na isasampa laban sa kanila. Nagapanawagan naman si Mayor Rumayla Mangilimutan nga tubangon ni SB member Dumagit ang reklamo batok sa iya. Gina-urge na siya nga magpakita. May puti ko hindi mag-siya guilty ng atubangan niya. Nagpasalig man ang alkalde nga buliga ng mga nabiktima. Samtang ginatutukan sang nokpo ang kaso, kaginatumod kung may kapulisan nga imbolbado sa ginapahayag peke nga recruitment. We will run after you. We will file case against you. We will develop case against the suspect na nagatubat sa alam ng PNP along the way. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Hilway na sa toxic red tide ang baybayon sang Altavas, Batan kag New Washington sa Batan Bay, Aklan. Inibase sa ginpagwa nga Shellfish Bulletin No. 22 sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR. Sa piyak sini nagapabilin gihapon nga positibo sa paralytic shellfish poison o kun toxic red tide nga masobra sa regulatory limit ang mga panginhason nga nakuha sa Sapian Bay. Coastal waters sang Panay, Pilar, President Roxas kag Roxas City sa Capiz. Subong man ang coastal waters sa Gigantes Island sa Carles, Iloilo. Hindi hilway ang pagkaon sa mga panginhason gikan sa nasambit nga mga lugar. Gani ginadumilian gihapon ang pagkolekta, pagbaligya kag pagkonsumo sang mga ini. Madumduman nga sang nagligad nga bulan 32 ka mga persona ang naglain ang pamatsyag matapos magkaon sang tahong. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga Kapuso Police Regional Office 6 nagapanawagan sa publiko nga magkooperar sa ginapatigayon nga COMELEC checkpoint. Mga nagbayular sang gun ban sa Western Visayas naglabot na sa 42. Si John Sala nakatutok. Time is gold para sa motorista nga si June ilabi na sa iya trabaho. Temprano pa ini nga nagabiyahe padulong sa iya ulubrahan na gud indi malit. Apang wala gid ini sang may mahimo kundi magpundo kag magkooperar sang nakalabay sa ginpatigayon nga checkpoint sa Barangay San Antonio, Uton. Hindi man siya abala para sa atin. Hindi man for safety naman eh. Para kay Fred, wala man sang problema ang gamay nga huol sa checkpoint kun para man sa seguridad. Naman sa kaayuhan sang tanan sir. Para sa safety kang tanan. 2 ka beses sa isa ka adlaw ginapatigayon ng random checkpoint sa Banwa sa Uton. Sunod sa Police Regional Office 6, umpisa sang ginpatuman ng checkpoint, may kaangtanan sa pag-umpisa sang election period nangin matawhay man ang pagpatigayon sang operasyon. Magluwas lang sa pila ka mga indi malikawan nga mga pasaway. Importante gid nga magkooperar ang aton nga mga pumuluyo no kay kung hindi sila magkooperar during the time ng nagkakantang sa checkpoint ng atong kapulisan, posible sila nga ma-aresto for disobedience sa aton nga mga authorities na ara sa karsada nagkakantang sa checkpoint. Kaga as to kung anong assurance no, syempre ma-preempt natin kung may ara nga mga tao nga nagadala sa armas. Sa datos ng PRO 6, may 42 ka mga persona sa Western Visayas nga gindakop sa pagbayular sa COMELEC gun ban. Mayara man sang 684 ka mga police personnel sa rehiyon nga may mga himata nga magapapili sa maabot nga eleksyon ang gin-reassign sang PRO 6. Iniagud malikawan ang posible issue o personal nga involvement sa piniliay. Samtang patigayon naman sa bunga semana ang ikaduwa nga Regional Joint Security Conference sa din iga-verify ang mga natumod nga election watchlist area sa Western Visayas. Upod kay Hans Disciato, John Sala. 1 Western Visayas. Totally burned ang isa ka balay sa Barangay Natividad, Pilar, Capiz. Suno sa Pilar BFP pasado alas 10 kagabi sang nagluntad ang sunog sa balay nga ginapanag-iyahan ni Rosana Sagon. Human sa light materials ang 2 ka panalgan nga balay. Rason nga madasig nga nagdako ang kalayo. Ginabanta yara sa 40,000 pesos ang nalista nga danyos. Wala man sang may napilasan sa insidente. Sa inisyal nga pagpangusisa sang BFP, pila ka mga saksi ang nakakita nga may nagaspark sa linya sang kuryente antes nagluntad ang sunog. Padayon ng investigasyon sang Pilar BFP sa gintunaan sang kalayo.
Mga puso, Coastal Expressway naman nga magakonekta sang Banwa sang Pulupandan kag mga syudad sang Bacolod kag Victoria sa Negros Occidental ginaduso nga ipatukod. Proyekto ginalantaw nga mangin isa sa mga solusyon sa problema sa traffic. Yaring balita nga atong gintutukan. Sa tuig 2025 na ginapaabot kung umpisahan ang konstruksyon sang 190 bilyones pesos Panay Guimaras Negros Island Bridges. Kadungan sa pagpatukod sang 32.47 kilometers nga taytay. Ginapaabot sang Regional Development Council nga ipatukod man ang Coastal Expressway nga ginalantaw isa sa mga makapahagan-hagan sang traffic congestion. Tuga bangod sa pagdamo na sa masalakyan gikan sa Panay kag Guimaras. It's a whole coastal stretch. No, coming from ang PGN Bridge, no, dire-diretso na sila, makaagi sila sa coastal kag hindi na sila mag-uot kung usaron nila ang existing naton highway. Ang expressway amo ang mag-aangot sang dalan halin sa Pulupandan lusot sa Sumag, padulong sa Banago nga magdiretso sa syudad sang Talisay kag Victorias. Ginalantaw nga magalawig ang konstruksyon sa proyekto sa 7 ka tuig. Handa ng feasibility study sa proyekto apang suno sa isa ka environmentalist, kinahanglan na tunan ang impact sini. Tanan nga may stake in this project, tanan nga mapektuhan, tanan nga madalasa, no? Kinahanglan they have to be engaged kag an honest to goodness assessment has to be conducted. Una naging pamalabagan sang pila ka environment groups ang pagpahamtang sang taytay sa bahin sang Guimaras kag Pulupandan nga kilala nga puluyan sang endangered nga Irrawaddy dolphins. It's very important nga ang mga makandak sila may expertise. And not only expertise but may representation, no? And the academy should really take an active part, no? Magluwa sa national government ang gobyerno sang South Korea ang isa sa mga ginapaabot nga magapondo sa proyekto nga kabahin sang Build program sang Duterte administration kag isa man sa mga priority infra programs sang subong nga administrasyon. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Naging makahalawat-hawat ang episode ng Royal Blood kagabi kung sa ringin reveal ni Margaret kung sino ba lang i-accomplice sa pagpatay sa amay nga si Gustavo Reales. Bangod wala ninisin sakto nga paminsaron, si Efren kaya ex-boyfriend ang iyagin sabit. Nasakita naman ang mga utod sini sa iyan na dangatan. Ano po pala mga twist sa last 3 nights ng The Royal Blood? Ginheart sang netizens ang series of photos sa ginshare ni Maria de Vera kung sa rin makitaan nga big boy na gid si Ziggy. Sa caption sa Kapuso Primetime Queen sa Instagram, ginshare sini nga greatest joy para sa iya nga makita nga growing up na gid ang ila youngest child ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Break anay sa kontrabida role bilang Gilbert sa maging sino ka man, nag-chill anay si Juancho Trevino, pinaagi sa isa ka dance cover. Mixed reactions naman ang fans nga nainit sa iya karakter nga kontrabida kasubong ni Padre Salvi nga karakter sa Maria Clara at Ibarra. Ang dugag pa nga malain niya nga plano bato kay Monique ang bantayan karon sa gabi sa maging sino ka man sa GMA Telebaban pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, wala giyapon sang epekto ang habagat, gani mabatsyaga ng mainit kag mapaangat tiyempo sa pila ka bahin sang pungsod. Apang may lugar sa gihapon nga posible maka-eksperyensya sang pag-ulan. Apektado sa gihapon sang Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ ang Mindanao. Samtang may tsansa naman sang localized thunderstorm sa iban pang bahin sang pungsod. Mangin alerto mga kapuso, bangod base sa datos sang Metro Weather, halos bugos nga Western Visayas ang posible maka-eksperyensya sang pag-ulan. Sa mga taga-Antique, Capiz, Iloilo kag Negros provinces, mangin handa sa heavy to intense rains. May chance man sang pag-ulan sa iban pang bahin sang Visayas, pati sa Luzon kag dako nga bahin sang Mindanao. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iloilo City Government padayon nga ginaimbestigaran ang empleyado sang wala mahatag nga cash incentives sa mga barangay nutrition scholars. Ini ang gintutukan ni John Sala.
3,000 pesos ang honorarium sang isa ka barangay nutrition scholar. Lakip sa ila katungdanan ang pagbulig sa nutrition program sa barangay kaangay sang pagpatigayon sang feeding, immunization kag pagpanagtag sang bulong. Kulang man ini para sa ila kakapoy kag may tiun man nga madelay ang ila honorarium apang bugos kuno ang ila pagserbisyo. Sang damlag lang sang ginpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ginapaimbestigaran sini ang isa ka empleyado sang City Health Office matapos wala mahatag ang gin-cash advance nga kwarta para sa cash incentives kuntani sang BNS. Si Manang Ana naptan sa news team nga nagabaka-baka luto para sa feeding program sang Barangay Veterans Village. Apang kun matuod kuno ang report nga nabaton sang alkalde, unfair ini para sa ila. Medyo siyempre sa ikintal, kinanglantan naman sa kagamay sa amon nga honorary every month makabulig pagintani. Padayon man sa iya katungdanan ang BNS nga si Marieta sang Barangay Concepcion. Sige man. Oo, kay obligasyon na namon. Kaya nari ga duty kami sa kay may doktor. Tapos ka-immunize kami dire. Wala sige hapon sang may nagaatubang sa City Health Office ug maghatag sang update sa naging pahayag sang alkalde. Sunod naman kay Mayor Treñas sa tiun nga mapamatud-an na ginaligar wala mahatag nga incentives hindi ini magduwa-duwa nga kaksun ini sa obra. Upuod kay Hans Discieto, John Sala. 1 Western Visayas. Nga napatay bangod sa komplikasyon sa Kalibo, Aklan, 15 kaadlaw ginhaya sang iya fur parent. Samtang 36 kilos ang isda nga tabas nahulik sa Barbasa, Antique. Inyang hayop sa balita nga gitutukan ni Ashley Lisa. May mga bulak, kandila, litrato kag customized pangalungon sa di aircon nga kwarto. Sa ini nga paagi, ginpakita sang fur parent nga si Albert Manalo ang pagpalangga sa iya hinuptanan nga ido nga si Nick. Sang damlag lang sang napatay ang aspin nga si Nick bangod sa komplikasyon sa kidney. 13 ka tuig ini nga gintatap ni Albert kag bangod nangin mapinalanggaon nga pet, tuman man ang pagpalangga sa iya ni Albert. Si Nick na ito, masyadong mabait, mapagmahal, at talagang sumusunod siya sa mga gusto namin, gusto ng kapatid niyan si Nico. Isa sa mga hindi malipatan ni Albert kay Nick ang mga kung paano sila ginsalbar sang ido sa sunog sang 2015. Paagi sa pagtaghol ni Nick, nakabugtaw kuno sadto si Albert kag nakita nga nagakalayo na ang ila ceiling fan. Bilang isa ka hero dog, ginbisita man sang iban nga fur parent kag pets ang haya ni Nick. Plano sang pamilya nga ilubong ang ila fur baby sa madason nga semana pagkatapos ang 15 kaadlaw nga haya. Mapasana all ka na lang sa kadako sang isda nga nahulik sang isa ka manog pangisda sa Barbaza, Antique. Sa litrato nga ginpakigbahin sang netizen nga si Amok Patya, makita ang isda nga kung tawgon tabas o kung opa moonfish. Suno kay Patya, nagabugat ang isda sang 35 tubtob 36 ka kilo. Ginbaligya ini sa nakahulik sa tag 260 ang kilo. Dugang pa ni Patya, ilagin suba ang nabakal nga isda kag kaangay kuno sa isda nga subingan ang sabor sini. Ashley Liza, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 96 kadlaw na lang, Pasko na. Mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, kag subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo ginyo salamat sa padayon nga pagtutok. Ako naman si Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.